Ay, walang katapusang labahin, hindi na talaga naubos-ubos. Buti pa tong mga sinampay at saka mga labahin ko, hindi talaga ako iniiwan. Hello mga mare, tara samahan niyo ako maglaba at magpakapagod ngayong araw. Cherry. True talaga yun mga mare, nakakapagod talaga at ngayon talaga ako nakakaramdam ng pagod sa paglalaba. Dati naman kapag naglalaba ako, nauubos ko talaga mga labahin ko kahit gaano pa yun kadami. Partida, mag-isa lang ako naglalaba nun pero ngayon may katulong ako sa paglalaba pero ramdam na ramdam ko talaga ang pagod at kinabukasan parang hindi talaga ako makabangon sa sobrang sakit ng balakang at likod ko. Pero no choice tayo, kailangan talagang kumilos at kailangan maglaba dahil baka mag-amoy tubal tayo kapag hindi tayo naglaba. At kapag naglalaba nga ako, inuuna kong labahan ang damit ng batang maliit at kinukusot ko nga ang mga puti, pati na din ang mga pangalis naming damit ay kinukusot ko. At ang winawashing ko naman ay damit ng dalawa kong babae, tapos damit namin ng asawa ko na pambahay at ang malalaki nga kagaya ng mga kumot at bed. Pero kapag asawa ko ang naglalaban ako, pati nga mga puting damit ng batang maliit ay winawashing na din niya. Habang naglalaba ako ay pinababantayan ko muna sa asawa ko ang batang maliit dahil hindi nga siya pumasok sa trabaho ngayon. May katulong naman ako sa paglalaba at yun nga ang hipag ko. Kaya ang asawa ko na nga lang ang pinagbantay ko sa batang maliit at kapag iiyak at gustong dumede, saka ko na nga lang kinukuha. Tingnan nyo naman at ang cute-cute talaga nitong batang maliit na to. Ang sarap-sarap kagatin. At nakakaramdam na nga ako ng sakit ng balakang dyan dahil siguro mas mataas ang upuan ko kaysa dito sa ginagamit kong labahan. At eto nga bathtub ng batang maliit ang ginamit ko. At nang matapos ko na nga makusot itong damit ng batang maliit, pati na din itong mga pangalis namin, ay binanlawan na nga nitong hipag ko. At habang nagbabanlaw naman ako dyan, ay umiyak na nga ang batang maliit kaya pinadede ko na nga muna at habang dumidede nga ay kumakain nga ako ng tinapay dahil nakaramdam nga din ako ng gutom. Naku, kahit ano na lang talaga kinakain ko at hindi talaga ako nagpapagutom dahil oras na magutom ako na manghihina talaga ako. Lalo na nga ngayon pa daddy moms nga ako. Huwag na huwag talaga tayong magpapagutom lalo na nga't bagong panganak tayo dahil ito lang talaga yung makakapagpalakas sa katawan natin. At syempre para makaiwas na nga din tayo sa binat. Habang nagbabanlaw ang hipag ko, ako naman ang taga-dryer na mga nabanlawan niya. At habang nag-aantay nga ako, ay tunupi ko nga muna itong mga tupiin ko dito. At sa tuwing hapon naman ay nagtitinda ng barbecue ang hipag ko habang nandito pa siya sa bahay kaya hindi na nga niya ako natulungan sa pagbabanlaw kaya ito na nga ang asawa kong tumulong sa akin. Itong asawa ko na nga ang nagtapos ng mga banlawin. Meron ngang isang nag-comment sa post ko noong naglalaba din ako kung nasaan ba daw ang asawa ko at kung bakit hindi daw ako nagpapatulong sa kanya ng mga gawain dito sa bahay. Sa totoo lang po, tumutulong naman tong asawa ko sa mga gawaing bahay. Syempre hindi ko naman po nakukuhaan lahat ng video lalo na't iisang cellphone lang naman ang ginagamit ko. Siya ang nagluluto bago pumasok sa trabaho ay nagluluto muna siya tapos minsan talaga tinutulungan niya din ako sa paglilinis ng bahay. Siya nga din ang naglalaba ng damit ng batang maliit. Tapos nung hindi pa ako naglalaba, ay ang kapatid ko nga naglalaba ng mga damit namin. Hindi man kami perfecto, pero napakaswerte ko po talaga sa asawa ko.